Isang mabiyayang gabi po sa bawat isa, pati na rin po sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Inaanyahan ko po ang bawat isa na magsitayo at sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon. Ayon po sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sama-sama po nating awitan ang tunay kang matapat. Diyos po ang papuri. Isang mabiyayang bagong taon po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa panibagong taon na kanyang ibinigay para sa atin. Sama-sama natin siyang purihin at sambahin. Sabi po sa Hebreo pa rin, chapter 12 verses 1 to 2, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal at puno ng awa. Salamat Panginoon dahil Ikaw ay mabuti at tapat kailanman.
Ang iyong mga pangako ay lagi naming masasandalan. Ang iyong kabutihan ay lagi naming nararanasan. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may pag-ibig na hindi nagmamaliw, sariwa bawat umaga. Ang iyong pag-ibig ay hindi matutumbasan ng kahit anuman dito sa sanlibutan. Salamat, Panginoon, dahil pinaranas mo sa amin ang pag-ibig na ito. At dahil sa pag-ibig na yan, sama-sama kaming nagpupuri, umaawit at sumasamba sa inyo ngayong gabi. Dalangin ko, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Patuloy naming ituon ang aming isipan para maitaas lamang ang inyong pangalan. Alisin mo, Panginoon, ang anumang bagay na maaring humadlang sa bawat isa sa amin, sa aming pagpupuri sa inyong harapan sa gabing ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maihandog ang bawat parte ng gawain ito upang maitaas lamang ang inyong pangalan. Magmula sa pananalangin, sa aming pagkakaloob, sa aming pakikinig ng inyong salita, maging sa taong itatayo mo upang ipahayag ang inyong mensahe. Dalangin namin, Ama, ng iyong banal na Espiritu ang pumuspos sa bawat isa sa amin. Magawa namin ang inyong kalooban sa gabing ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Maitaas lamang ang inyong pangalan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Yan. So, maraming salamat sa Panginoon dahil panibagong taon, panibagong hamon, panibagong experience ang ipaparanas niya sa atin. And nananampalataya po tayo na anuman yung ating kakaharapin, siya ay may mabuting plano para sa atin. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit na may karamdaman ang bawat isa sa pamilya, patuloy pa rin yung pagsusustain niya sa aming physical na pangangatawan. Kahit na nahihirapan matulog sa gabi dahil sa ubo, parang ang orkestra, may orkestra sa bahay paggabi. pag si Joy umubo, susunod si Faith, susunod si Pastor, ayan na. So, pero salamat sa Panginoon dahil kahit sa panahon ng kasakitan, nandun pa din yung pag-sustain niya at pag-provide niya ng pangangailangan. So, kanina nga po pina-check up namin si Joy at saka si Faith kasi hindi na umubra yung lagundi na ininom nila for more than 1 week. So, kanina binigyan na sila ng antibiotic tsaka gamot sa ubo. Yan. Salamat sa Panginoon sa kanyang provision, sa karunungan, sa doktor na tumingin sa kanya, tapos na libre pa ng check-up si Pastor kasi sabi niya, titignan na rin kita. Yan. So, si Pastor nagpatingin dun sa pedya. And nakakuha naman siya ng reseta ng doktor. Salamat sa Lord sa mga ganong bagay. And binigyan niya rin kami ng time na makapag-band kasi hindi pa kami lumalabas as a family mula nung December, the whole month of December. Yan, so kanina lang kami nakakain ng sama-sama sa labas. Yan. Salamat sa Panginoon sa mga ganong provision and salamat din sa Panginoon dahil katulad nung ipinatotoo ko last Wednesday, no, sa mga magulang na may mga anak na nagdadalaga na o kaya nagbibinata. Yan. So patuloy lang natin silang isama sa pananalangin at hindi sila exempted sa mga impluwensya ng sanlibutan. Patuloy natin silang ilapit sa Panginoon and patuloy silang magamit para sa kalwalatian ng Diyos. Salamat sa Lord sa mga ganong sitwasyon na patuloy niyang pinatatatag yung pananampalataya ng bawat isa, especially sa buong family. Kung sino man po ang nais na magpasalamat sa Panginoon, kayo po ay maaaring tumayo dito sa harapan. Sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na binibigyan niyang kalakasan, gabay, at biyayang nanggagaling sa Kanya. At ako po rin nagpapasalamat nung
Nagburakay kami, natanggal yung ubo ko. Ngayon, nag-ano naman kami dito naman na, nagpunta kami Bataan, sa Morong, nag-swimming kami, bumalik ang ubo ko. Sabi ko, gano'n, ano ba to? Pabalik-balik ang ubo. Hindi na tumatalab yung God be the glory. Magandang gabi rin po sa bawat isa sa atin. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa Lord. Unang-una sa yun, sa isang taon niyang punong-puno ng biyaya, mga kagalingan, mga kalakasan na nagmumula sa Kanya. Salamat din sa sa kagalingan na binibigay niya. Marami rin sa amin na nagkasakit, ubo, tapos salamat din kasi nung saktong-sakto birthday ni Ima nung siya napilay, natipalok. Natakot kasi kami, halos 1 linggo na siya, hindi nagbabago yung lakad niya. Kaya sabi ko kay Ben na dali na natin siya sa orthopedic. Yun, salamat sa Lord kasi kahapon sabi niya sa akin, wala na to, hindi na to masakit. Tapos binomonitor ko siya. Sabi ko, ba't pa ika-ika ka pa rin maglakad? Pero ayun, dahil lang pala yun sa laki ng sapatos na meron siya. Pero yun, salamat sa Lord kasi kanina okay na siya maglakad. Sabi niya rin talaga na hindi na rin masakit yung pilay niya. Salamat sa ganong kagalingan na binigay niya sa anak ko. Although, yun nga, hilot lang tsaka tuba yung nilagay sa kanya. Ganun din, nagpapasalamat ako sa Lord kasi doon sa ministry, binigay niya sa akin. At nung December, yun yung kauna ng 13 month ko sa Lord. At salamat ako kasi yun din yung way para ibigay ko rin sa mga mahal ko sa buhay yung nakuha ko na yun, sa mga tiyahin ko, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, sa tatay ko. Salamat kasi hindi niya lang ako pinagpapala ko, di tinuturuan niya rin ako pagdating sa pagbibigay sa mga sobrang bayad sa prutas. Tapos kino-convert ko siya sa prutas din para sa mga gusto kong mabigyan. Ganon din nung bagong taon, talagang napakarami yung although kumita na kami ni Bien, pero talagang napakarami yung sobrang prutas. Bali ang natira lang naman yung apple tsaka yung lemon. Kaya sabi ko, siguro ito na rin yung way para ipamigay natin itong mga to kasi masisira lang to. Yun, salamat ako sa Lord kasi yun, sa ganong mga kaparaanan, may mga sobra, may mga binibigay ang Lord. Natututo kami magbahagi, magbigay sa mga kapatid sa Panginoon, maging sa mga sa buhay. Yun, salamat sa ganong tinuturo niya sa amin. Ganon din ako sa tinuturo niya sa akin. Pagdating sa, kasi ako yung, simula nung natutunan ko yung salita ng Diyos, yung lalo-lalo na sa kaligtasan. Kaya gano'n na lang ako nadidisappoint pagdating sa mga taong gusto kong mabago, nagmamadali masyado ako. Doon nga sa mga taong binabahagi na ko rin, lalong-lalo na sa pamangkin ko, yun si Lawrence nga. Tulad nga sabi ni Teacher May tsaka ni Ate Big nakaraan, lumalaki sila sa atin pero hindi natin sila parang nakakasakit na meron silang mga bagay na sila yung sinusunod nila, yung sarili nila. Bagamat sa atin sila lumalaki, tayo nagpapakain sa Kanya. Yun yung masakit dun eh. Pero salamat sa Lord kasi kahit na nagkukulang ako sa Lord, sa mga kasalanan ko, sa pagmamadali ko, kahit doon sa pagbabahagi ko rin ng minsan nga nakwento ko kay Deacon Serbi, yung coffee ministry dyan sa baba. Talagang, yung umupo sa harap ko talagang parang walang pumapasok sa tenga niya. Dire-diretso lang siya, subo na. Sabi ko kay Deacon Serbi nga, parang baliwala. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi tinuturuan niya ako na hindi yung kaparaanan ko.
Hindi yung gagawin ko, kundi yung gagawin ng Lord sa buhay ng tao na yun. Yun, salamat ako sa Lord sa kabila ng mga pagkukulang ko, ng mga kasalanan ko sa loob ng isang taon ay binibigyan niya pa rin ako pagkakataon para maglingkod sa Kanya, hindi lumayo sa gawain, hindi tumalikod dahil sa kasalanan, bagkus ay humingi ng kapatawaran sa Kanya at magpatuloy sa kung ano yung pinapagawa niya. Kaya salamat ako sa Lord kasi alam ko, lalo ngayong taon na to, marami pa siya idadagdag sa buhay ko, sa puso ko, babaguhin, at patuloy ko lang naman na sa Kanya ko lang talaga ipinagkakatiwala ang buhay ko. Kaya ayun, salamat sa taon na lumipas at sa bagong taon na darating na alam ko na nandyan siya, nakasama ko sa aking buhay. Kaya binabalik ko papurit pa sa salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako din po ang nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa Lord dahil sa natapos na camp, hindi ko rin akalain na still na makakasama ako doon. Salamat sa Lord sa buhay ng mga taong mga ginamit niya na naging sponsor. And salamat sa Lord kasi sobrang may mga bagay na ipinakita ang Lord sa buhay ko. Still na ako kasi may times talaga na tayong kaming mga youth is parang nakukulong na kami, kumbaga kami na lang yung nagkikita. Doon ipinakita ng Lord din kung paano makisalamuha sa mga mananampalataya na hindi mo man kilala. Sa group namin talagang totally, halos ako lang yata yung isa na church na walang kasama. And sobrang sabi ko na di ako talaga kumikibo. Pero salamat sa Panginoon kasi ang lagi kong pray is nawa laging masunod yung kalooban niya. And napakabuti ng Lord dahil patuloy niyang binubukas yung puso't isip ko na hindi ka nag-iisa, na lagi mo akong kasama sa lahat ng bagay. Kaya salamat sa Lord kasi ngayon ay sobrang yung grupo namin hanggang ngayon sobrang active. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ganun din kahit na mga bata pa sila. Sobrang marami akong natututunan na hindi sa edad, hindi yan sa hindi sa tagal or sa kung anong ministry mo. Salamat sa Panginoon din sa mga sa buhay ng family namin kasi kahit na may mga karamdaman, salamat sa Panginoon na patuloy niyang yung provide na kailanman hindi niya kami hinahayaan na pagkulangin. Kaya ganun din sa mga kapatid ko sa Bulacan na nakasama namin dito. And bagamat hindi kami nakauwi sa Bulacan, salamat sa Panginoon dahil patuloy na iraos pa rin namin yung New Year na patuloy na ang Lord lamang ang patuloy na nasusunod. Lagi kong ang dalangin din sa Panginoon, nawa ngayon taon ay ang Panginoon lamang yung masunod at masunod sa yung kanuman kalooban ng masunod niya lagi sa buhay ko. Kaya po sa Diyos ang papuri. Hello po. Magandang gabi po. Kinakabahan po ako, sa totoo lang. Magkukwento lang po ako tungkol sa kabutihan ng Lord sa akin. Dati kasi, silent sinner ako. Tahimik,
pero mapanganib. Noon po yun, noon yun. Ngayon hindi na. Kasi nasa puso ko na si Jesus. Noon po kasi, lahat ng sugal alam ko. Kwaho, madyong, lahat po. Tapos po, nagkaroon po ako ng 2 asawa. Kasi po mga babaero sila iniiwan nila ako. Tapos, nung siguro po masisira utak ko, kasi yung mister ko, kinabit yung hipag ko. Hindi pa po napakasakit nun. Para kung malolo ka. Para kung, ewan ko kung anong nangyari sa akin nun. Pero nung binuksan ko ang puso ko at pinapasok ko, ang Holy Spirit, ang Jesus Christ, natuto ako magpatawad. Lalo na po dun sa malaking kasalanang nagawa ko. Yung nagpalaglag ako ng baby. Pero iniluhod ko yun sa Diyos. Hanggang ngayon, iniiyak ko sa Kanya na patawarin niya ako kasi bata pa ako noon Pero siguro nga napatawad na ako ng Lord kasi yung mister ko, yung hipag ko, bago sila namatay, pinatawad ko sila. Ang sarap sa puso pala nung nagpapatawad ka. Nawawala yung bigat sa dibdib, yung nakatarak sa puso mong tinik, nawala. Masarap magpatawad. Kaya nga, ngayon, eto ako, malakas. Ang pinagpapasalamat ko talaga sa Lord, hindi nyo alam kasi hindi nyo ako kilala. Iisa yung baga ko na gumagana. Pero malakas ako sa Lord kasi pinalalakas niya ako minsan nahihilo, minsan nanghihina. Pero tinatayo niya ako. Pinalalakas niya ako kahit iisa na lang yung bagang gumagana sa akin. Salamat sa Lord kasi nakilala ko siya. Bago man lang ipikit ang aking mga mata. Kilala ko na siya. At handa niya akong hawakan at huwag bitawan sa mga problemang dumarating sa buhay ko. Kaya pasalamat ako sa Lord. Salamat, Lord. Maraming salamat kasi nakilala kita at pumasok ka sa aking puso. Salamat po. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Si Ate Vicky po ay kasama namin sa Bible study sa barangay. So isa po siya sa mga masisipag na dumadalo po ng gawain doon. At salamat sa Panginoon kung paano niya unti-unti binabago ang buhay ng bawat isa sa atin. Ako rin po nais ko magpasalamat sa Panginoon sa kanya pong kalakasan na pinagkakalob sa akin sa araw-araw. Nung kami po ay pumunta ng Cavite, ako po talaga ay inuubo at ilalagnat. Pero salamat sa Panginoon na iraos po yung camp na kapag workshop or seminar ako sa mga kabataan na kahit na umuubo ay nakakapagsalita pa rin. So ngayon po medyo mihingal pa rin pero I believe ang Diyos po ang siyang kikilos sa ating mga buhay. Tunay nga yung ubo na po ito, panggabi siya, hindi siya pang umaga. Okay, panggabi. Night shift po siya, graveyard. Kaya mula 10 o'clock hanggang 3 a.m. po ang kanyang schedule. So, kung maubo man tayo, okay lang po yun. Tayo po'y manalangin na tingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa ating pong pag-aaral. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa kabila ng karamdaman, naririyan po kayo, Panginoon, upang kami ay bigyan ng kalakasan at may sagawa namin ang kalooban po ninyo. Hindi maging hadlang ang mga karamdamang ito sa pagtitipon namin at pagtupad namin sa aming tungkulin bilang mga anak po ninyo
na magsama-sama at manalangin at sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Sa aming pong pag-aaral ng inyong salita, dalangin po namin ang karunungan na inyo pong ipagkakalob sa amin upang kami, Panginoon, ay hatid sa tamang katuruan mula sa inyong mga salita. At hindi kami maligaw, Panginoon, ng mga maling interpretasyon, kundi makita namin, Panginoon, kung ano ang nais mong ibig sabihin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ginagalang at kinikilala namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siyang magbibigay sa amin ng kaliwanagan buhat sa mga salita po ninyo. Kaya, Ama, patuloy na ikaw manguna sa amin at ang buhay ni Kristo ang maitaas sa aming pong pag-aaral. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 2024, please be good to me. Yan ang karaniwang sinusulat ng mga tao. 2024, please be good to me. Ito yung karaniwang wish natin o ng ilan sa atin. Na lubos na umaasa na magiging maganda, masagana ang taong ito. But can we command a year to be good to us? Pwede ba nating utusan ng taon, maging mabuti ka sa akin? Mayroon bang katiyakan na ang taong ito ay puro kasaganaan at kagandahan ng dulot? Meron bang katiyakan na hindi tayo magkakaroon ng mabibigat na problema ngayong taon? Can we guarantee? Is it an assurance that this year will be good to us and we will not experience difficulties in lives or in our lives? Meron bang katiyakan na hindi tayo magkakasakit? Meron bang katiyakan na hindi tayo ma-ospital? Hindi tayo kukulangin, hindi tayo kakapusin? Ang sagot, wala. Walang katiyakan. Pero isa lang ang aking pananiniwalaan na tiyak. There's one thing that I am sure. Ang Diyos ay mananatiling tapat. At ang lahat ng bagay, anuman ito, ganuman kabigat, ay kanyang ipaglalakip-lakip para sa ating kabutihan, para sa ating ikabubuti. Hindi natin alam ang mangyayari sa taong ito. Ni ang bukas, hindi natin alam kung ano ang mangyayari at anong naghihintay sa atin. Pero ang Diyos ang may hawak ng bukas. Siya ang nagplano ng lahat mula January 1 hanggang December 31st. Tapos na yan sa Panginoon. Nakatakda na ang dapat mangyari. And all we have to do is to wait and see what God has in store for each and every one of us. But if this year gets tough, it is not the tough that gets going. I don't believe in that kind of mentality. When the going gets tough, the tough gets going. I think that is so self-centered and umaasa sa sarili. Totoo ba na kapag mahirap ang buhay, yung mga malalakas lamang ang mananatili? I don't think so. Because the Bible is very clear. It's not the tough that gets going, but those who hope in the Lord shall renew their strength. Even Apostle Paul in his life, sabi niya, I can do all things. Period? No. I can do all things through Christ who gives me strength. Even Apostle Paul recognized that hindi niya pwedeng panaligan or pagtiwalaan yung sarili niyang kalakasan, sarili niyang karunungan. He is not tough mentally and physically. He is weak, ang sabi ni Apostle Paul. When I am weak, and that is a time that God reveals who He is. And the strength of God, or the strength of Christ, is enough to sustain him. Even Apostle Paul, who is mature enough, still did not rely on his own strength, but relied on God's strength. That's why the title of our message, the title of our message this evening is When the Going Gets Tough. Kapag ang taong ito ay naging mahirap sa atin, ano ang dapat nating alalahanin? If this year gets tough, what do we need to remember? What do we need to contemplate? Anong dapat nating isipin kapag naging mahirap na ang taong ito? Lalo higit pumunta tayo sa punto ng ating buhay na susuko na talaga tayo. Dumating na ba kayo sa ganung point? Na sobrang naging mahirap ang sitwasyon at nais mo nang mawala. Nais mo lang mag-disappear. Hanggat maaari, Lord, kuhain mo na ako. I cannot. Hindi ko na kayang
dalhin itong bagay na ito. Perhaps, ilan sa atin o lahat tayo dumating tayo sa ganung punto ng ating buhay. Because that is the reality of life. That's how difficult life is. Life is not easy. Ang buhay ay mahirap. Lagi po natin tatandaan. Lalong tayo na dito sa sanlibutan at ito ay hindi natin talagang tahanan, hindi natin talaga ito, di talaga tayo para rito. Para tayo sa kalangitan. Yun ang ating disenyo. So lahat ng mga gawain sa sanlibutan, lahat ng mga bagay na kahirapan na ating daranasin ay part habang tayo ay nandito sa sanlibutan. Dumating ba kayo sa punto na gano'n na nais mo nang sumuko at nais mo nang bumitaw? There was a point in the Bible, history in the nation of Israel, sa buhay ng isang propeta, dumating siya sa ganong punto. Ito po ay si Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias ay kilala bilang weeping prophet, dumatangis na isang propeta. Sa lahat ng iyakin, mas iyakin pa to kay Tatay Ruben. Prophet Jeremiah is a weeping prophet. Habang sumusulat, siya po'y umiiyak. And later on, if we understand the context kung bakit nararanasan yun ni Prophet Jeremiah, you would understand. Let's read our text for this evening. Jeremiah, Lamentations 3:17 to 23. Panaghoy 3:17-23. Basahin natin sa wikang Tagalog para mas maramdaman natin yung bigat niya, mas maunawaan natin kung ano yung gusto niyang ipahayag sa atin. 17, sabi ni Jeremiah, naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Dumating sa punto ng buhay ni Jeremiah na siguro, depressed siya. Yung kalusugan, hindi mo makita yung isang normal na tao. Bumagsak yung kanyang katawan. Marahil na nga lumata si Jeremiah, base sa kanyang sulat na bagsak ang kanyang pangatawan. Walang ganang kumain. Siguro mas na naisip pa niya na mamatay na lamang siya ng mga oras na ito. Maging yung kapayapaan, sabi, wala na sa akin. Yung kanyang kaisipan, hindi po blanco. Puno-puno po, hindi ng pag-asa, kundi ng problema na kanyang kinakaharap. Wala siyang kapayapaan. Bagsak ang kalusugan, walang kapayapaan. Of course, hindi niya makuwang tumawa, ngumiti. Wala pong kaligayahan. Hindi niya ma-apply yung sinasabi ng Biblia na rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Marahil hindi niya pa naririnig yung sinabi ni James na when you encounter problems, count it all joy. But for sure, alam na yun ni Jeremiah. Sinulat yun ni Paul, sinulat yun ni James, simply because that's the truth even from Genesis. But here, hindi yun makuwang magawa ni Jeremiah na magkaroon ng kapayapaan, kumain, magkaroon ng kaligayahan kahit sang segundo ng kanyang buhay. Verse 18, kaya't sinasabi ko, nawala ng aking lakas, kahit ang aking pag-asa kay Yahweh. Huminto siyang umasa sa Diyos. Can you explain that? Can you qualify at? Masasabi mo ba na talaga dumating yung sa punto ng isang propeta ng Diyos na tumigil na siyang umasa sa Diyos? Parang sumuko na siya. Ano bang plano mo? Parang ganun ang sinasabi ni Jeremiah. Verse 19, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Mas mapait pa sa papaitan, sabi niya. Kumbaga, bitterness. Kung ang pag-uusapan lang bitter, siya yung pinakamapait. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipigati. Ano yung laging naaalala ni Jeremiah na lagi niyang ikinalulungkot? Ang panaghoy o Lamentations ay naisulat dahil sa labis na pagtangis ng manunulat. Walang iba kundi si Jeremiah. Although hindi naman sinabi ng Bible kung si Jeremiah talaga nagsulat. Pero traditionally, inescribe ito kay Jeremiah simply because
Isa siya sa mga propeta na nabuhay nung panahon na nasakop ang bansang Israel. Isa yung propeta ng Diyos nung panahon na nasakop ng Babylonia ang bansang Juda. Masakit bilang isang propeta na makita niya yung templo na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Solomon na wasak. Let's say, para makuha natin personal, dumating ang point na nagkaroon ng widening program itong church na building natin gigibain. Bibigyan lang tayo 1 million pesos. Kayo na bahala maghanap ng lupa. Anong gagawin ninyo? Will you not cry? Of course not. Mawala nga lang isang miyembro sa atin, umiyak tayo, di ba? How much more kung wala tayong pagdadausan ng ating panambahan. Itong templo na kung saan alam natin nakaloob ng Diyos sa atin, tanggalin sa atin bigla. Templo pa lang yun. Nawasak yung templo nila, nasunog yung mga bawat bahay. Bahay ng tatay niya, bahay ng tiyahing niya, bahay ng pinsan niya, bahay ng kapatid niya, maging sarili niyang bahay ay nasunog. Maraming tao ang namatay dahil nga sila ay dinigma ng bansang Babylonia. Maaaring meron siyang mga kamag-anak na matay that time. Isang digmaan lang, hindi libo, daang libong tao ang namatay sa kanilang hanay. Mga bata, babae na ni-rape, mga matatanda na hindi makalakad, pinatay na lang kasi hindi na sila makakapunta sa Babylonia. Hindi na sila makakasama papunta sa Babylonia. At ang kanilang dadalhin lang papuntang Babylonia, yung mga malalakas, yung mga may kakayahang magtrabaho, yung mga matatalino. The rest, papatayin na lang sila dahil hindi na sila papakinabangan. Ito yung panahon kung saan hinayaan ng Diyos ang bansang Israel na masakop ng isang bansang hindi kumikilala sa Kanya. At kahit anong hingi ng saklolo nila sa Diyos ng bansang Israel, hindi sila nito pinakikinggan. Hindi sila pinakikinggan ng Diyos. Kahit umiyak pa sila, tumangis pa sila, during the time na dinidigma sila, humingi sila ng saklolo sa Panginoon, walang tulong, wala ni isang anghel na bumaba para tulungan sila. Ang tanong, bakit hinayaan sila ng Diyos? Anong malalim na dahilan ng Diyos para ipasakop sila sa bansang Babylonia? Sa loob ng 500 taon, 500 years, nagtimpi ang Diyos sa bansang Israel kahit na sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nung panahon na na-divide yung kingdom ng Israel sa Judah at Kingdom of Israel, pagkatapos si Solomon, doon nagsimula ang pagsuway ng bansang Israel at pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Ilang taon yon? 500 years, nagpalipat-lipat ng hari, nagpalit-palit ang hari, pero ang bansang Israel hindi nagbago. Naunang nasakop ang bansang Israel, sumunod ang bansang Juda. Ang bansang Juda, kung saan naroon ang templo ng Israel, ay winasak at ito ang nakita ni Jeremiah sa pamamagitan ng kanyang 2 mata. Na-witness niya ang lahat ng ito. I don't know kung gaano katagal, 1 week, or 1 day. Dito natin makikita na ibinagsak ng Diyos ang bansang Israel. What is the reason ng kanilang pagbabagsak? What is the reason? Kasalanan. Walang ibang dahilan ng ikababagsak ng bansang Israel kundi ang kasalanan. Kasalanan na siyang dahilan kung bakit tayo rin bumabagsak. Ang kasalanan o pagsuway sa Diyos, ang tanging dahilan ay kababagsak ng isang nasyon, ng isang tao, o ng isang mananampalataya, kahit ng isang pastor. Sin is the sole reason of our fall. From Adam, from kings, from the nation of Israel, even in our lives. Kahit sa panahon natin ngayon. Babagsak tayo sa pamamagitan lamang ng isang pagkakamali. Ano yun? Kasalanan. Ang tanging dahilan ng ating kababagsak. Ano itong mga kasalanan na to? Hindi, marami. It could be pagmamataas. Ang sabi ng Bible, sino man nagmamataas ay kanyang ibababa. Pagmamalaki. Kasinungalingan. Maaari kang ibagsak ng kasinungalingan. Wala nang taong magtitiwala sa iyo. You will be removed from your position, especially if you're a preacher. It's difficult. It's not a one-time lie. It could be
it should be habitual lying. Ibabagsak tayo nito. Sin of indifference, idolatry, love for the world, listening to Satan lies. Lahat ng mga ito ay kababagsak ng isang tao kahit ang isang mananampalataya. And the only way para siya ay tumayo muli is none other than repentance. At ito yung hindi nakikita ng bansang Israel. They are asking for help. Tulungan mo kami, Panginoon, sinasakop kami. Pero hindi nila nakukuha yung ano yung unang reason, ano yung unang dapat gawin. Hindi yung pagiging ng saklolo eh. Unang dapat gawin is what? Humingi sila ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawad kasi nagkamali kami. Pero nung sinasakop sila, never sila humingi ng tawad sa Panginoon. Ang lagi nilang hiningi, tulungan mo ko, Panginoon. Which is, sometimes ganun din sa atin. Humihingi tayo sa Panginoon ng tulong, pero never tayong nag-ask ng forgiveness sa Panginoon. Pero kasi hindi natin alam. Pero yun pala yung reason kung bakit tayo bumabagsak, kung bakit tayo unti-unting lumulubog. Now na nakita po natin yung context kung bakit ganito yung pananalita ni Propeta Jeremiah, hindi niya maiwasang tumangis para sa kanyang bayan, mga kamag-anak at kapatid, na naghihirap dahil sa pagsuway sa Diyos. May pag-asa pa ba pagkatapos masira ang templo ng Diyos? Makakabalik pa ba sila sa kanilang sariling bansa? O doon na sila mamamatay sa Babylonia? Meron pa bang bansang Israel? Based on history, ang bansang Israel, on-off po yan. Lagi yang magkakaroon, tas biglang mawawala. And ito lang, lately lang, I think 1940, after World War II, doon lang sila ulit nagkaroon ng bansa, ang bansang Israel. Kaya nahihirapan sila sa kanilang lupain. Kasi bago ito maging bansang Israel, before 1940, ito ay Palestine. Kaya walang nation of Israel during that time. Lahat sila na-disperse po sila. Napunta sa mga iba't ibang lugar. Sa Pilipinas, mayroong mga Hudyo na pinatapon dito, na exile, simply because hinahunting sila. Pero nung sila'y kilalanin na bilang isang bansa, doon pa lang sila muli nakabalik, ang bansang Israel. At after that, 1 year old pa lang sila, dinigma na naman sila. Because of sin. Dahil hindi nila kinikilala yung tunay na Diyos. So nakita po natin, ang tanong, may pag-asa pa ba? Ano ang plano ng Diyos sa kabila ng mga pangyayaring ito sa bansang Israel? Basahin natin yung verse 21. Ito yung light after the tunnel. Si Jeremiah, nandun siya sa madilim na tunnel at bigla siya may nakitang liwanag. Yung verse 21. Sabi niya, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong ano yung naaalala niya. Ano yung naaalala niya kapag ano yung naaalala niya kaya bumabalik yung pag-asa na nawawala sa kanya? Verse 22. Pag-ibig mo, ay Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Marami mang kasalanan ng bansang Israel, sukdulan man ang kanilang pagsuway, na humantong sa pagpaparusa at disiplina ng Diyos sa kanila, naniniwala pa rin si Propeta Jeremias na mahal pa rin sila ng Diyos at hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Naniniwala pa rin si Propeta Jeremias na kahit pinatapon na sila sa bansang Babylonia, kakaawaan pa rin sila ng Diyos dahil ang Diyos ay mahabagin. Ibabalik pa rin sila ng Diyos doon sa kanyang sariling bayan. Itatayo niyo muli yung templo ng Diyos. Masakit man ang pagpapalo ng Diyos, pero ito ay para sa kanilang ikabubuti. As the Word of God says, God disciplines whom He loves. Is it tough yung sitwasyon ni Jeremiah? Mabigat ba? Mahirap ba yung sitwasyon niya? Yes, napakahirap. Pero ano yung naging takbuhan niya? Saan siya humugot ng kanyang pag-asa, ng lakas ng loob? When the tough gets going, remember that God loves never fails. That's point number 1. Next slide.
When the tough gets going, sabi ni Jeremiah, kahit na nawalan ako ng pag-asa, magtiwala sa iyo, sabi niya sa Panginoon. Gayon naman, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong ang pag-ibig mo, O Yahweh, ay hindi magmamaliw. Whenever I remember that your love never fails, your love is steadfast, that extends to the heavens, then I hope nagkakaroon ako ng pag-asa. God's unfailing love bring us up from our failures. Sa kabila ng ating mga kabiguan sa buhay, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nabibigo. Makaranas man tayo ng maraming kabiguan, ngunit lagi nating tatandaan na hindi tayo bibiguin ng pag-ibig ng Diyos. Isa lamang ang mananatili sa atin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw. Iibigin pa rin tayo ng Diyos kahit na pumalpak tayo, kahit na nakagawa ka ng maraming kasalanan, iibigin ka pa rin ng Panginoon. God's love is unfailing. Hindi siya nabibigo. Hindi siya nawawala. Hindi siya lumiliit. Hindi siya kumukupas. Hindi siya kumukonti. Sabi nila, sabi ng iba, mahal ka ng Lord kasi marami kang ginagawang mabuti. That's not true. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nadadagdagan, hindi rin nababawasan. Constant ang pag-ibig ng Diyos. Consistent ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Gaano ka man kasama, ikaw man ang pinakamasamang tao dito sa loob na ito, ikaw man yung mananampalataya na pabaya sa gawain ng Panginoon. Huwag mo isipin na hindi ka iibigin ng Diyos. Iibigin ka pa rin ng Diyos dahil yung pag-ibig niya ay hindi magmamaliw. Kahit kanino. Kahit kanino. Kapag nagkulang tayo sa Diyos, pababayaan ba niya tayo? Kapag nagkasala ba tayo sa Kanya, aalisin ba niya yung kaligtasan natin? Kapag nanlamig ba tayo sa Panginoon, manlalamig din ba siya sa atin? Hindi. Yun yung isang bagay na anuman mangyari ngayong taon, marami man tayong magawang kapalpakan o pagkakamali sa harap ng Panginoon, which is, I know, marami tayong ginawa last year and this year. More likely, marami pa rin tayong gagawin. Each day of our lives, magkakasala tayo. But one thing is sure, God still loves you no matter what. Because God loves never fails. Yung pag-ibig natin sa tao, may hangganan yun. Kahit ang pag-ibig ko sa inyo, hindi ko sabing, kahit ang nagawin nyo, ibigin ko pa rin kayo. That's not true. Because I don't have that kind of love ng Panginoon. Only His love never fails, but my love for you will fail. And your love for me and your love for one another will fail. Because that is the nature of our love. But the love of God, only the love of God, never fails. Hindi kanya bibiguin. Kung noong unang panahon, hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, inibig na tayo ng Diyos. Amen? Yeah. Nung hindi ka pa mananampalataya, inibig ka na ba ng Panginoon nun? O inibig ka lang ng Panginoon nung tumanggap ka sa Kanya? Which is first happened? Yung inibig mo siya o yung ibigin ka niya? Ibigin niya tayo. Hindi pa tayo mananampalataya, inibig na tayo ng Panginoon. Ngayon pa kaya na mananampalataya ka na hindi ka niya ibigin? Ngayon pa kaya na anak ka na niya na magmamaliw pa yung pag-ibig niya sa atin? Yung panahon na hindi tayo karapat-dapat ibigin, inibig tayo ng Diyos. What do you think? Ngayon na ikaw ay anak na niya, na ikaw ay kumikilala na sa Kanya, na ikaw ay may relasyon na sa Kanya, ngayon ka pa ba niya bibitawan? Ngayon ka pa ba niya pababayaan? Ngayon pa ba siya sa atin makukulitan? Of course not. Because the love of God, even from the beginning, never fails until the end. Sabi nga, 3 bagay lang ang mananatili eh. Di ba? Ano yung 3 bagay na yun? Pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Pero nung dakila sa lahat, yung pag-ibig. Why? Kasi darating yung time, hihinto tayong umasa.
Kapag nasa iyo na yung pag-asa, yung buhay na walang hanggan, kapag nakita mo ng Panginoon, aasahan mo pa ba na makikita mo siya? No, nakita mo na siya eh. Darating yung time na hihinto yung pagtitiwala. Why? Because you already have the promise. But the love will endure forever. Yung pag-ibig. Pag nakamtan mo na ang glorified body, will you still hope for more? No. But you will love God more. Iibigin mo siya. At yung pag-ibig na yon, patindi ng patindi, palalim ng palalim. That's how powerful God's love. That's how powerful the love of God. That's why it's the reason for our salvation. For God so loved the world. Kung bakit niya ibinigay si Jesus Christ, it's not because ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. It is not because para maligtas ka. Although kasama yon. Pero ang pangunahing dahilan ng Diyos kung bakit niya ibinigay si Kristo is what? Pag-ibig niya sa atin kahit hindi tayo kaibig-ibig. When the tough gets going, or when the going gets tough, when the going gets tough, can you please change? When the going gets tough, remember that God's love never fails. Bigyan tayo ng ganyan, di ba? Your love never fails, never gives up, never runs out. Tama? Hindi mauubos, hindi mabibigo. Yun lang, yung pag-ibig ng Diyos. So bukas, pagising mo sa umaga, ano ang aasahan mo? Pag-ibig ng Diyos. Yung bumabati sa iyo ng good morning, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Why you will survive tomorrow? Because of the love of God. Why despite of sicknesses, we are here? That's what the love of God can do. Yun ang kayang gawin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya niyang baguhin ng tao, kaya niyang palakasin ng tao, kaya niyang bigyan ng pag-asa ang taong nauubos na ng pag-asa. God's love never fails. Ikalawa, when the going gets tough, remember that God always provides a new day, a fresh start. Lagi yun. Meron kang bukas na naghihintay sa'yo. Nagkamali ka ngayon, itama mo. Huwag na mahintayin yung bukas para itama mo siya. Pero meron pang bukas, actually, na naghihintay sa atin. Kapag nadapa ka, anong pwedeng mangyari? Pwede kang bumangon. Sabi ng Bible sa atin, yun sa Panaghoy, sabi niya, ang pag-ibig mo, O Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ang kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Yung gulay, sariwa pag bagong ani. Ang isda pag bagong uli, sariwa. Pero mananatili ba yung sariwa after 2 days? After 3 days? No. Lahat ng bagay dito sa lupa, naluluma, napaparang, nagmamaliw, tumatanda, nabubulok. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan nabubulok. Okay? Tumatanda tayong lahat. Humihina tayong lahat. Tama? Pero yung bukas, hindi yan napapagod. Hindi yan nauubos. Ilang araw meron ka ngayon? Bawas na yung 365 natin, no? January, ano na ba ngayon? 363 na lang. 360. Meron ka pang 362. Wow. Ano na ginawa mo sa pangalawang araw? Pastor, wala pa akong nagawa. Meron ka pang 362. Biyaya ng Panginoon, meron pa. Kung paano tayong masigasig, umasa kapag bagong taon, hindi mo man nakikita na ang bawat araw bago. Hindi lang naman taon ang bago eh. Bawat araw bago. Kaya bawat araw pwede kang
mag-celebrate. That's why the Bible says, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Eh, di mo kailangan hintayin ang December 31, tumalon ka, magsaya kayo, magsama-sama kayo, mag-celebrate kayo. You don't need to wait for another December 31st. All you have to do is to celebrate your life today. And sometimes we take it for granted. Tama. We take it for granted. Yung araw na to, we take it for granted. Parang automatic sa atin gumising. I'm telling you, it's not automatic for you to wake up. It's not a guarantee that every day you will wake up. Tama? It's not a guarantee. It's not automatic. It's not granted that every day you will wake up. What's granted is every day we have every day. Kahit na nasa langit tayo, we still have every day. Okay? Pero ngayon na nandito ka sa lupa, treasure this day. Ingatan mo itong araw na ito dahil ito ay regalo ng Diyos sa atin. Pastor, paano yung bukas? Yan mo yung bukas. Surpresa yon. Diba? Surprise, nasa langit ka na. Surprise, gising ka pa rin ngayon. Nandito ka pa rin, kasama mo yung pamilya mo. Every day is a surprise. So do not mind tomorrow. Don't mind it. May pagkain ba tayo? Di ba? Or makakapasok ba tayo? Gagaling ba ako bukas? I don't know. But what I know today, because I don't know if I have tomorrow. But the sun rise today, and this day I will rejoice. Gagamitin ko tong araw na to para sa Panginoon. God always provides a new day, a fresh start. Kaya kapatid, yung mga pagkakamali mo kahapon, kahit yung mga pagkakamali mo nakarang taon, kalimutan mo na yon. Ito ngayong araw, bago to. Kaya huwag kang matali sa kahapon. Huwag kang tumira sa kahapon o tumira sa past. Nakatira tayo ngayon dito. Ito yung present. Ito yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito yung gamitin natin. Merong isang pastor. Akalungkot din nangyari sa kanya. Para siyang isa siya sa mga youth pastor during that time sa kanilang simbahan. Malaki yung church nila. Kilala din. There was a time na nagkaroon siya ng mistake. Isang pagkakamali niya. Merong nagkakagusto sa kanyang babae. At gino-joke siya doon sa babae na yon. Si pastor, sinakyan niya yung joke nung babae. Nag-message din siya doon sa babae na yon. Pero wala siya talagang nararamdaman. Tapos meron pang isang youth na nakitulog sa kanyang bahay at pinatulog niya naman. Pero hindi sila nagtabi. Kaso ang lumabas sa balita, babaero siya. Meron siyang girlfriend, nagme-message siya sa isang babae. At yung girlfriend nakitulog pa sa bahay niya na magkatabi sila. Ang nangyari, nasipa si pastor. At ang sabi, i-restore daw siya, pero hindi na siya na-restore. Kumalat na yung chismis. At yun ang paniniwalaan. Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo pinagtanggol yung sarili mo? Alam ng babaeng nakitulog sa inyo na hindi kayo nagtabi. Alam din ng babae na message mo na, alam din niya na nagbibiro ka lang din. Bakit na-screenshot yung message mo, ginawang ebidensya? Ba't hindi mo pinagtanggol yung sarili mo? Sabi niya, wala na akong panahon. For so many years na wala siya sa ministry. Ngayon lang siya ulit bumalik sa ministry. Pero hirap na hirap siya bumalik simply because kilala siya bilang ganon. Yun yung mahirap. But the text before us, yung mensahe sa atin ng Panginoon, yes, sabihin natin may pagkakamali siya. But it doesn't mean matatali siya ng kahapon. Hindi na siya makakabalik sa ministry. Nasa Panginoon pa rin. Pero isa lang yung natitiyak natin, bago yung araw na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung mga pagkakamali natin na nakaraan, nalimutan mo na ba? Kapag yan hiningi mo ng tawad sa Panginoon, ang sabi ng Bible, kinalimutan niya ng lahat ng ating kasalanan. Yung kasalanan ko kahapon, hiningi ko na ng tawad sa Panginoon. Alam ko pa rin kung ano yun, pero ang Diyos nakalimutan niya na.
Yun ang gusto mangyari sa atin ng Panginoon. Kalimutan natin lahat ng kabiguan natin nung nakaraan. Itong araw na to gamitin natin para sa Kanya. Kasi kung iisipin pa rin natin yung mga nangyari sa nakaraan, hindi tayo makaka-move on, hindi tayo makakapagtrabaho, hindi tayo makakagawa sa Panginoon. Walang mangyayari sa atin. Again, do not live in the past because God always provides a new day and a fresh start. His mercy and His love is new every morning. Every morning. So bukas, kung may umaga, which is for sure may umaga, pero I don't know kung lahat tayo gigising pa sa umaga. Tomorrow, can you be certain that tomorrow there is still love that awaits for you? Yes. Yes. How about the day after tomorrow? Yes. The Bible says it's new every, bawat umaga. Bawat umaga. So, ganun ang pag-ibig ng Panginoon. I don't know sa mag-asawa. Dumating ba sa punto na minsan parang napapagod ka na rin magmahal kapag dumami yung problema bilang mag-asawa? Bilang tao, perhaps, no? Nawawala, nababawasan ng 5%. But again, the love of God is new every morning. Our love may not be new. Maaring mapagod, but the love of God is new every morning. Kapag nagkasala ka, mag-repent, papatawarin ka. Kapag nalayo ka, bumalik ka sa Panginoon. Pag nagkamali ka, itama mo. Kapag nadapa ka, bumangon ka. Fresh start. Fresh start. Hindi ko nahanapin yung dating ikaw. Hindi na natin pag-uusapan yung dating kasalanan mo. Hindi na. Hindi na kita titignan katulad ng dati. Kasi bakit? Kasi kung tinitignan ako ng Panginoon kung ano ko ngayon, hindi kung ano ko dati. Kasi kung titignan niyo po ako kung ano ko dati, wala po akong karapatang tumayo rito. So again, let us avoid looking at person by who he was or who she was. Iwasan natin tignan siya kung ano siya dati. Tignan natin siya kung ano siya ngayon. Dahil ganito tayo tinitignan ng ating Panginoon. When the going gets tough, remember that God's love never fails. Remember that God always provides a new day and a fresh start. And lastly, when the going gets tough, remember that God remains faithful. Are you everyday faithful sa Panginoon? Araw-araw ka bang tapat sa Panginoon? No. Kahit ako hindi. Pero araw-araw bang tapat ang Diyos sa'yo? Yes. Yes. Ang sabi ni Paul kay Timothy, in 2 Timothy chapter 2 or chapter 3, I don't know, I forgot. Sabi niya, if we are faithless, He will remain faithful. Kapag ka dumating tayo sa punto na kahit tayo napagod na tayong umasa sa Kanya, mananatili pa rin siyang tapat sa'yo. Mananatili pa rin siyang tapat sa'yo. Kahit hindi ka naging tapat sa pagkakaloob, mananatili pa rin tapat ang Diyos sa'yo. Well, hindi ka nga lang niya pagpapalain ng siksik, liglig at umaapaw, pero hindi siya magkukulang sa'yo. Yung oxygen na lalangapin mo, ganun pa rin katulad ng mga nagbibigay. Yung araw na sumikat, kaparehas pa rin katulad ng mga taong tapat. Dahil ang Diyos ay tapat. Hindi niya pwedeng bawiin yung kanyang sinabi. Isang bagay na katangian ng Diyos, yung totoo siya sa kanyang salita at hindi niya yun babawiin. Hindi kanya iwanan, hindi kanya bababayaan. Totoo yun. Sa kabila ng karamdaman, meron kang kalakasan. Totoo po yun. So, sa buhay natin, mga kapatid, nagiging mahirap itong taong ito. Kasi bakit? We are 1 year closer sa pagdating ng Panginoon. Every year is a 1 year closer sa pagdating ng Panginoon. Tama ba?
At habang palapit ng palapit yung pagdating ng Panginoon, sabi ng Bible, pahirap ng pahirap ang buhay bilang mga mananampalataya. Katulad nung kay Brother Lito, kinakausap niya pero hindi nakikinig sa kanya. Time will come that people will not hear sound preaching. Hindi na sila makikinig. Wala na silang appetite makinig. Darating yung time na yon. Pero ihinto na ba tayo? Kasi wala naman nakikinig na eh. Huwag na lang tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Stop the coffee ministry. Umiinom lang sila ng kape. Kumakain lang silang pandesal. Hindi sila nakikinig. Sapat ba na reason na hintuin na natin yung mga bagay na yan? No. But it only shows that we will do what is asked of us to do simply because God is faithful sa ating mga buhay. Amen? Kahit kahulan tayo ng kahulan ngayon, no? Ubo tayo ng ubo. Tapat pa rin ang Diyos. Bakit? Sa lahat ng umuubo, ikaw yung nasa church building. Yung iba nasa higaan. Iba naka-confine. No? Ikaw nandito ka. Again, mga kapatid, kidding aside, ito yung mga bagay na dapat mong alalahanin, lalong higit kapag dumating yung mahirap na sitwasyon ng buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Hindi magmamaliw yung pag-ibig niya sa iyo. Bibigyan ka niya ng bagong araw para ipakita yung bagong buhay. Bumawi. Di ba? Mga ganun sa mga athlete, di ba? Pagka na-scorean tayo, bawi tayo next round. Bawi tayo next game. Pag natalo, di ba? Sa mananampalataya, ganun din. I think ganun din. Bawi ka. Di ba? Itong araw na to, bumawi ka sa Panginoon. Nagkamali ka kahapon. Yaman na yun. Hindi mo na may babalik yun eh. Gawin mo yung tama ngayon. Because you're given new day, fresh start. And thirdly, what if, Pastor, I fail again for this day? Third point, God remains faithful. Tapat pa rin ang Panginoon sa iyo. Hindi niya aalisin yung pangako niya. Yung buhay na walang hanggan, yung relasyon. Kaya naniniwala tayo ng kaligtasan hindi nawawala eh. Hindi katulad ng mga ibang mga sekta ng relihiyon. Sabi nila, kapag hindi ka natapat sa Panginoon, nawawala na yung kaligtasan mo. O kaya kapag nagkakasala ka, nawawala na yung kaligtasan mo. Well, yun ang Diyos. Yun ang pagkakilala nila sa Diyos. Laban bawi. Pero ang pagkakilala natin sa Diyos, tapat. Kailan pa man. Kahit na hindi ka tapat sa Kanya o hindi ako tapat sa Kanya. Amen? Let's pray. Dakilang Diyos sa aming Ama't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Yung awa mo, O Diyos, ay walang kapantay. Sa kabila ng aming napakaraming kabiguan, napakaraming kapalpakan, napakaraming pagkukulang sa iyo, kailanman hindi mo kami binigo. Kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Kahit na kami hindi naging tapat, nananatili kang tapat sa amin. Dahil ito yung pagkakakilala namin sa iyo. Ito yung naging pag-asa ni Jeremiah sa kabila ng napakaraming pagsuway ng kanyang sariling bayan. Umasa pa rin siya na ang pag-ibig mo sa kanila hindi magmamaliw. Ganon din po, O Diyos, ang aming pagkakakilala sa iyo. Ang pag-ibig mo hindi magmamaliw, ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Tunay nga na ikaw ay dakila at tapat sa amin. Maraming salamat, O Diyos. At alam namin itong taong ito, maging masungit man ito sa amin, ang mga sitwasyon ay maging mabigat. Pero alam namin na kasama ka namin, Panginoon. At kailanman hindi mo kami bibiguin. Hindi lamang ang mga matatatag, ang mga malalakas, ang makatatawid, lalong higit yung mga umaasa sa iyo, Panginoon. Mga umaasa sa iyo ay bibigyan mo ng kalakasan. At ikaw lamang, O Diyos, ang aming inaasahan. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe ngayong gabi. Sabi nga po sa Hebreo 12:28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. At bahagi pa rin ng ating pananambahan ngayong gabi ang ating pagkakaloob. And nawa sa ating pagbibigay, patuloy na ipakita natin sa Panginoon ang pagsambang may kagalang-galang at pagkatakot. Akin pong tinatawagan ang mga taga-Rico. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat Ama sa inyong kabanalan, sa inyong kabutihan, sa inyong kapangyarihan, at sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Maging sa aming pagkakaloob, patuloy naming nararanasan ang inyong kapangyarihan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at pagnanasa upang magawa ang inyong kalooban. Dalangin namin, Ama, na ang bawat isa sa amin ay makapagkaloob ayon sa inyong kalooban at makalulugod sa inyong harapan. Dalangin namin, Ama, na paging tapat kami sa bagay na ito at patuloy kaming manampalataya na ikaw ang siyang tutugon ng aming mga pangangailangan. Ikaw po ang aming sinasamba at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating gawain at tayo po ay dadako sa oras ng pananalangin. Samahan niyo po ako sa ating panalangin ngayong gabi at patuloy nating idulog ang lahat ng ating panalangin. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, pinupuri po namin at dinadakilang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, ikaw na naghahari sa sanlibutan, ikaw na makapangyarihang Diyos, mapagmahal, tigit sa lahat, tapat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan po sa amin, sa kalakasan, inyo pong laging pinagkakaloob sa amin, sa buhay, Panginoon, na inyo pong iginagawad po sa amin every time o every morning na ididilat namin ang aming mga mata, Panginoon. Taglay namin ang panibagong buhay, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob. Hayaan nyo na may balik namin ang lahat ng papuri at salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya na ito na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy naming idinudulog sa iyo at patuloy na ipinagpapasalamat ang bawat narinig naming pasasalamat kanina, O Diyos. At nakikita po namin na sa iyong pagkilos na ito, Panginoon, ay mas lalong nag-uumapaw at nagiging hayag, O Diyos, ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Ang Diyos na aming sinasamba ay kailanman ay hindi magmamaliw at hindi matatapos, O Diyos, ang iyong kabutihan at ang iyong biyaya. Kaya po pinagpapasalamat po namin sa iyo ang lahat ng ito, bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng biyayang ito, ay patuloy mong ibinubuhos ang mga biyayang ito upang ipahayag
Hindi lang po sa amin, kundi sa sanlibutan, na ikaw ay tapat at mabuting Diyos. Ama, sa gabi rin pong ito ay patuloy namin idinudulog sa iyo ang mga panalangin po ng aming mga kapatid. Aming Tatay Fred, patuloy po namin itinataas sa iyo ang kanyang kalusugan at ang kanyang kondisyon, Panginoon. Nawa sa iyong mapagpalang kamay at sa iyong mahabaging trono, Panginoon, at sa iyong kalooban ay patuloy na mag-umapaw sa kanyang buhay ang kagalingan at kalakasan, Panginoon. Kahit sa gitna, Panginoon, ng kanyang physical na karamdaman, ay patuloy na maihayag ka, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang aming Doktora Lisa. Ingatan mo siya palagi, Panginoon, sa kanyang mga gawain, sa kanyang trabaho, Panginoon, at gamitin mo ang kanyang profesyon upang mas lalo may pahayag ang iyong kadakilaan sa kanyang buhay. Nalangin rin po namin sa iyo ang aming Kuya Deng Fajardo. Patuloy na biyayaan mo siya, Panginoon, ng kagalingan, lalo na sa period na ito ng kanyang muling may nasuri na bukol sa kanyang katawan. Nalangin ko, O Diyos, na kayo ang magpatatag sa kanya at patuloy na panghawakan niya kung paano mong iginawad ang kagalingan sa kanya noong mga nakaraan, Panginoon, ay gayon din papakita mo pong muli ang iyong kadakilaan sa kanya. Patuloy mong hawakan ang kanyang puso at patuloy na ang pag-ibig ang siyang maging daan upang mas lalong tumibay ang kanyang pag-asa, Panginoon. Lord, danahin ko rin po sa iyo si Nanay Pilipa, yung kanyang eye condition. Patuloy mong hipuin ito ng iyong mapagpaalang kamay at kung meron mang, Panginoon, kayong gagamitin upang matulungan siya sa kanyang pagpapagaling sa mata. Nawa, Panginoon, ay patuloy na madala itong tao na ito, Panginoon, o di naman kaya, Panginoon, ay madala mo siya sa tamang taong tutulong sa kanya. Ngayon din po ang aming Nanay Seni Aguila. Muli tinataas po namin sa iyo ang kanyang heart condition, ang pagtaas ng cholesterol or hypertension. We are praying na nawa mag-normalize lahat ng ito at patuloy na maging maayos ang kanyang pangangatawan at ang kanyang kalusugan. Gayun din po ang aming Nanay Seni Leander. Lord, tinataas po namin ang kanyang kalusugan din po sa inyo. Araw-araw, palakasin niyo po siya, Panginoon. At pag-ibayuhin, Panginoon, ang kalakasan na ito na magdudulot upang sa kanyang buhay ay maipahayag ka, Panginoon, at ang iyong kadakilaan. Dalangin ko rin po sa iyo ang aming Ate Michelle Boricano. Tuloy-tuloy po namin itinataas sa iyo ang kanyang kondisyon, lalo na yung kanyang thyroid. Dalangin namin na hipuin mo ito at anumang mga gamutan o pagsusuri pa kang gagawin sa kanyang Panginoon ay maging maganda ang maging resulta ng lahat ng ito hanggang sa humantong ito sa lubos na kagalingan. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang aming Kuya Gilbert Ilagan. Patuloy na itinataas po namin sa iyo ang kanyang paningin at maranasan niyang muli ang kaliwanagan o maayos na paningin, Panginoon, at mapanumbalik ang normal na paningin niya, Panginoon. Ganun din po ang aming Ate Geraldine Padlillo. We pray for your provision at sustenance sa kanya, Panginoon, lalo na sa kanyang physical na kalalagayan. We lift up to you, Panginoon, na maging ang kanyang mga pangangailangan pa. Lord, danahin ko rin po sa iyo ang ilan sa mga kapatid po ng aming Ate Edna Sanchez, si Ate Emerlita Moti, si Kuya Roger, maging yung kanyang sister-in-law na si Ate Nina Sanchez. We are praying na kayo po ang patuloy na humipo sa kanilang pangangatawan, lalo na sa bahagi ng kanilang katawan na merong pain o may karamdaman. We lift up to you, Panginoon, din ang kanilang kagalingan. Gayon din po ang aming Mami Julie Andaya. Patuloy namin itinataas ang kanyang kalusugan sa inyo. We pray for strength and
maayos na Panginoon na pangangatawan para sa aming Mami Julie. Lord, maraming salamat din for we could live up to you, even ang aming Nanay Aji. Thank you very much, Panginoon, for allowing us last Sunday na mabisita muli siya at makita, Panginoon, ang mas mabuting kalalagayan niya, Panginoon, sa physical na aspeto. But we continually praying for complete healing po, Panginoon, sa Kanya, lalo sa Kanyang mga pangangailangang pinansyal. Nawa, Panginoon, makatulong ito upang ma-provide yung mga gamot na Kanyang kailangan sa araw-araw. Lord, danahin ko rin po sa iyo ang aming Deacon Sunny Bautista. We continually praying for complete healing and full recovery, Panginoon, para sa aming Deacon na ito. Lord, danahin ko rin po sa iyo ang aming Ate Moring, aming Ate Josie Boricano, ang mga nanay po namin na ito na mayroong vertigo. We pray together with the brothers and sisters, Panginoon, we are lifting up to you yung kanilang kalalagayan na ito. Sometimes nagkukos ang vertigo na ito na sila ay manghina at hindi makakilos ng maayos. But into your hands, Panginoon, nawa ay patuloy na mapagtagumpayan nila ang karamdaman na ito sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Lord, we also lift up to you maging ang aming Pastor Sam. We pray for complete healing and yung paghilom ng mga sugat na meron siya ay patuloy na mapabilis, O Diyos. Ngayon din ang kanyang pangangailangang pinansyal para sa mga pagsusuri o anumang gamutan na kinakailangan niya pang i-take. We pray for your hand be upon sa aming pastor at patuloy na pakilusin mo, O Diyos, ang iyong mga kamay at ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay pagdaluin mo sa kanyang buhay. Lord, dalahin ko rin po sa iyo ang kapatid po ng aming Ate Rose Castro na si Ate Heidi Bate. We pray for healing din po, Panginoon, sa kanyang stage 3 cancer. Nawa ay pagkalooban mo siya ng iyong awa, ng iyong biyaya at kagandahang loob na maranasan niya, Panginoon, ang kagalingan at ang iyong pagbuhos ng probisyon para sa kanyang mga pangangailangan. Nalangin rin po namin sa iyo ang aming Ate Nanay Emma Turla. We pray for complete healing din and full recovery ng kanyang physical na pangangatawan. Sometimes, Panginoon, yung pain ay nagkukos upang hindi siya makadalo sa ibang mga gawain namin. But we are praying na patuloy niyo po siyang sustain, Panginoon, ng maayos na pangangatawan. At anuman, Panginoon, ang naghihinder sa kanya, lalo na yung pain sa kanyang katawan, we lift up to you, Panginoon, sa iyong mga kamay, ang lubos na kalakasan at kagalingan na maranasan ng aming Nanay Emma. Lord, sinasama rin po namin sa aming panalangin ang asawa po ng aming Ate Wena na si Kuya Greg. We pray na patuloy niyong pangkilusin, Panginoon, sa kanyang buhay at pagdaluyin sa kanyang katawan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Alam po namin na hindi biro ang kanyang kalalagayan, Panginoon, lalo na sa kanyang kalusugan. Kaya po kami ay lubos na umaasa lamang po sa inyo. Sa inyong kalooban ay tinataas po namin ang iyong pagkilos sa kanyang buhay. Ano man ang maging resulta nito, Panginoon, ay patuloy na maging daan ito upang ang mga tao sa paligid ng aming Kuya Greg, ng aming Ate Wena, maging ang kanilang family, ay patuloy na makita ang dakila mong plano, Panginoon, sa buhay ng aming kuya na ito. We pray na nawa loobin mo na makauwi sa Pilipinas at maging malaking tulong ang mga iba pang mga gamutan na pwede niyang maranasan, Panginoon, at magawa sa kanya rin sa aming bansa. Lord, we also lift up to you ang iba pang mga kapatid namin na sa ngayon ay merong mga ubo, sipon o lagnat. We are lifting up to you ang bawat isa po sa mga kapatid po namin na ito, na kayo po ang patuloy na humipo sa kanilang lalamunan, sa kanilang katawan, at gamitin mo, Panginoon, ang mga gamot na kanilang tinitake upang mas lalong mapabilis ang paggaling nila, Panginoon, mula sa karamdaman na ito. Kahit simple lang ito, Panginoon, na karamdaman,
Pero nananampalataya at pinagtitiwala po namin ang lahat ng ito. Dahil alam po namin na kayo, sa iyong mga kamay ay may mas mabilis na solusyon at katugunan, Panginoon, ng kagalingan. Kaya po, maraming salamat. We also lift up to you even ang mga pastors po namin. May you bless them with your wisdom, strength, and may you use their lives, Panginoon, as they continually look after yung buong church sa paglilingkod at paglilid nila, Panginoon, sa buhay ng paglakad sa kabanalan, Panginoon. Together with our leaders, servant leaders po namin, Panginoon, our deacon, deaconess, and even the leaders sa board, we are praying na patuloy nyo pong gamitin din ang kanilang buhay bilang katuwang ng aming mga pastor, na sama-sama, Panginoon, na sila ay magamit para sa iyong kaluwalhatian. Most especially for the upcoming planning and meeting na kanila pong gagawin, ay patuloy niyo pong pagkalooban sila ng karunungan at ilid mo sila, Panginoon, sa isang paghahanda o pagpaplanong kalakip, Panginoon, na maging daan ito upang mas lalo kang mapapurihan sa iglesyang ito at madala ang iyong mga lingkod sa paglago sa buhay ng kabanalan. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinagtitiwala ko po ang lahat ng aming panalangin mula sa mga miyembro, sa mga gawain, ay patuloy niyo po kaming gamitin at dalhin sa mga gawaing inyo pong magagamit ang aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin dinadakila. Ito po ang aming papuri at lubos na dalangin sa iyong mapagpalang kamay sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakadako na po sa ating mga personal na panalangin at maaari po tayong humanap ng ating partner para po maibahagi ang ating prayer request, and after a few minutes, we will be closing in prayer.
Sige po, for those who are already done praying, maaari ko ba kayong imbitahan na tumayo? For those who are not yet, you are have all the time to continue praying po. Sige po, tayo pong lahat ay magpawakas na sa panalangin. Diyos, Ama namin sa langit, maraming salamat, Panginoon. Dahil sa gitna man, Panginoon, na mahamon na taon na ito, alam po namin na maraming pagsubok, maraming bigatin, maraming mga alalahanin, at marami kaming pagdaraan ng mabibigat na sitwasyon. Sa lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy kaming nananampalataya ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, ay hindi magmamaliw at patuloy kaming iingatan, Panginoon, at yayakapin ng pag-ibig na ito upang hindi kami sumuko, Panginoon, sa lahat ng mga bigati na ito. Maraming salamat din dahil alam po namin na mananatili kang tapat, Panginoon. Alam po namin na may mga panahon din sa taon na ito, Panginoon, na maaring hindi kami maging lubos na tapat sa inyo. Pero mananatiling ikaw ay tapat, Panginoon, sa lahat ng iyong salita at pinangako. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay humihingi na po kami ng kapatawaran sa mga bagay na magiging kami ay hindi makatutupad sa mga aming mga ipinangako. Pero hayaan niyo, Panginoon, na sa iyong biyaya ay magampanan namin at lubos na dalhin ang aming buhay para lamang sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang mga kapatid namin sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan, ay yung paggabay at ang iyong pag-iingat nawa ang laging sa kanila. Magayon din ang mga kapatid namin sa kanilang tahanan, mga kapatid namin na nasa abroad, patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga kamay. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming papuri at pasasalamat na may kalakip na pagtitiwala at pananalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po.